DWDL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWDL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarabang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito ang unlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming giliw, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig. Positibo ang lahat ng inyong maririnig. Bawat bukas may saya, tagumpay ang madadala. Sa tamang oras may liwanag na kanyang matataya. Lagi sulit ang segundo na iyong ilalaan. Basta imbitado ka, matik na kahangayan. Ayan ha, basta imbitado ka, talaga imbitado po kayo ng arangkada, mga kababayan at mga kapatiran. Magandang ating pag-uusapan. Gusto ko sana maging emotional ako kasi alam ko kung meron pa tayong pag-uusapan ng isang klase ng serbisyo, this is one of the best, if not the best. Sapagkat kaya ko sinasabi ito talagang mamamangha po kayo yung isinagawang, I don't know kung service to or basta it's a kind of a show ng ating kapatiran na ipinakita doon po sa Antipolo kung gaano yung kanilang nagawa sa mga kababayan natin sa Antipolo. Talagang nag-ingay sila. Kalimutan muna natin yung ingay ng politika. Talagang masyadong magulo at maingay ang politika natin. Iwaksin muna natin yan for a while. Ito pong ingay ng ating kapatiran sa ating mga kababayan. Talagang mapapabilib kayo. At magagaling po ang ating makakapanayam, makakasama sa programa ito. And then sa last part ng ating programa, yung last segment, makakasama natin si Ray Dignos. Doon pa rin sa usapin ng aming tinatalakay sa Barangay Masambong. At ipasok na po natin ang ating mga guests. Siyempre, magagaling na Brad and Sis na talaga naman kagigiliwan po ninyo habang tayo po ay nakikinig sa programang ito. Kaya tutok kayo at siyempre, ang aking pong talagang wish, i-share ninyo ito mga kapatiran. Ito pong ating programa sapagkat ito ay kapupulutan ninyo ng matinding inspirasyon. Ang ganda po ng talaga ng ginawa nila. Sayang nga lang parang hindi ata nakapasok yung video. Anyway, sa mga ibang araw, papakita namin. Bagay ilalarawan po nila with their vivid illustration. Magkakaroon kayo with your vivid memory. Talagang makikita ninyo ang ganda ng kind of show of parang pores or show of talagang show of showing. Show of showing. Talagang maganda. Anyway, papasok na po natin sila. Magandang hapon sa inyo mga Brad. Okay. Titingnan ko dito sa, mas malapit sa akin sa cellphone eh. Sige, bati muna. Habang tinitingnan ko sa cellphone yung kasi dito hindi malinaw eh. Sige lang. Di ba si, din? Ayan. Ako, binabati ko yung mga Brad ko sa chapter ko sa Rosie family. Oh, yan. Sige. Ayan. Sa alumni, AA. Yes, oo. Paano kita tatawagin, Brad? Naging guest na rin kita minsan di sa programa eh. At saka dito nakita si Brad,
Anyway, sige, bati kayong dalawa at talagang maganda at alam ko ma-inspired ang ating kapatiran sa ganda ng inyong pinakita nung or parade, masasabi natin show of talagang show of something. Mahirap i-define kasi sometimes when you define something, you define it away, ika nga. Parang hindi walang klaseng definition may bigay yung sa ganda po ng service na ginawa nila nung Sunday po. At umpisa na po natin. Siyempre, pagbati muna kayo isa-isa para sa ating kapatiran. Pakilala ninyo ang inyong sarili at yung inyong chapter o ano pa mang bagay sa inyong sarili na para yung mga pinagmamalaki ninyo sa inyong bagay na inyo lamang. Sige lang. Sige lang, Sige lang. Hello. Sige, naririnig kaya. Una sa lahat, thanks for having us. Antipolo Alumni Association. Shout out kay Brad Carlo Feviar, yung heart and soul namin sa Antipolo. Tapos, shout out din sa chapter ko sa Area 4, sa NDC. Tapos, sino pa ba? Kay Mac Ray Santos, kay Rorot. Siya yung nag-mascot nung nakaraang motorcade. Tapos, shout out din sa National Council, sa INC, lalo na sa Rocapa na kasama rin namin sa service. Dito kasi napatunayan na pwede naman pala mag-service yung NC at saka INC. Na magkasama kasi iisa lang po yung pangalan na dinadala natin. Yun lang po. Sino pa ba? Sa mga nakalimutan ko, pasensya na kayo. Kay Brad RR. Shout out din. Ang sa atin naman kasi walang INC, walang NDC, walang basta SRB ka. Brad ka. Basta yung SRB pangalan na dinadala natin. Sama-sama tayo. Unity tayo lahat. Basta laking Scouts Royal Brotherhood tayo. Iisa lang tayo. Kaya nga, yung inyong sinagawa sa Antipolo, ipagmamalaki ng walang paksyon-paksyon. INC, NC, or whatever mga... Toltoke. Wait lang. Sir, magkapasalamat lang kami sa mga sanghay ng Antipolo Council ng City Hall na nakasama namin. Sa mga BFP nakasama namin. Okay. Ayan. Na nag-ingay sa buong Antipolo. Okay. Related happy anniversary pala, chapter anniversary pala sa Rocapa. Sige, kung ano mang bagay na happy chapter anniversary din pala Rocapa. Gusto niyo batiin, mga may birthday, ay mga anniversary, wedding anniversary, o kahit na mahabang oras natin. Sige lang. Happy birthday, Toltoke! Tagal pa, November pa. Shout out sa asawa ko at sa anak ko. Ito kasama ko ngayon. Wow. Ayan. Sige. Umpisa na natin. Pero bago natin umpisahan lahat, i-play muna natin yung video ni Sis para pag-i-invite sa ating kapatiran, sa ating mga babayan, sa programang Arangkada Kapatiran. Huwag kayong kakalas mga brad at madami tayong pag-uusapan. I-play muna natin ang magandang ni Sis. Good morning everyone. This is Jackie Aquino ng Alpha Zeta Chapter San Pablo City Alumni Association and Laguna Provincial Council. Ayan po. Once again, I'm inviting you to watch and subscribe our own radyo. Bukas na po yan. Ang SRB Arangkada Radyo, DWBL 1, 2, 4, 2. Ang radyo ng kapatiran. Ayan po, hosted by Brad Ronaldo Acan ng Epsilon Chapter for You. At sa lahat ng mga kapatid ko, mga kaibigan, mga kamesis at mga kamag-anak namin, maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aming radyo. At sa lahat po ng mga followers namin, maraming salamat po sa inyo. And thank you po pala kay Brad Jojo Kiarat ng Gamiyota, ang producer ng Radyo Arangkada, kay ni Sis Emery, Sis Hanalet, at kay na Brad Jimbo ng Tawi-Tawi. Ayan po. And also, I just want to say Ramadan Karim sa lahat ng mga kapatid naming Muslim. Ayan po. And gusto ko rin pong magpasalamat sa aming mga 37 Software member at syempre, sa aming mga founder. Kung hindi dahil sa inyo, wala po ang SRB, Kapatiran. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng mga kapatid ko. Huwag niyo pong kakalimutan suportahan ng National Convention po ngayong May 2 until 5 po.
gaganapin po yan sa Emeland Beach Resort, Bacaycay, Bicol po. Hosted by Provincial Council, Albay Provincial Council po. Kung meron po kayong gustong pahatid tulong or bigay po ng kahit ano, directly po tayo sa Albay Provincial, Tina Brad Marion Tilio Pronjal po, ayan po. Sila po yung kontakin nyo. At syempre malayo pa lang po, ipon-ipon po tayo para sa ating NatCon. Doon po sa mga gustong umaten po. Malayo pa lang makakapag-ipon tayo. Let's support our own kapatiran. At syempre, bukas na po, Radyo Arangkada, Tita BL, 1, 2, 4, 2. Ang radyo ng kapatiran. Ayan po. Once again, thank you so much po sa lahat ng nag-subscribe at sumusuporta sa aming kapatiran. Ito po uli si Sis Jackie Aquino ng Alpha Zeta Chapter San Pablo City, Laguna Provincial Council. Nagsasabing walang rewind sa kabilang buhay. Kaya enjoy natin yung ating buhay. At suportahan natin ang ating kapatiran, mga kapatid. Dito mapapakita natin ang unity. Support the National Convention May 2024 at ang ating Radyo Arangkada. Marami kayong matututunan dito. Hindi lang pang kapatiran, kundi pang kalahatan mo. God bless everyone. This is Jackie Aquino ng Alpha Zeta Chapter San Pablo City. Nagsasabing, may we always be in leadership and friendship and service. Viva Saraba. Yan, okay, bumabalik na po tayo. At kasi nakatingin ako mabagal dito sa cellphone sa studio agad-agad. Anyway, bigyan na po natin ng daan ang ating dalawang magigiting mga brad. Siyempre, umpisahan natin, yung ano ba nangyari, ikwento ninyo yung ganda ng, kasi talagang sa akin, nag-usap kami ni Brad Edwin kagabi, talagang napahanga ako kung ano nangyari. Sayang nandun ako para person account yung pangyayari, yung nakita ko talaga, nasaksihan ko. So, i-illustrate nyo habang wala tayong video, makikita yung pangyayari. Ilalarawan ninyo sa pamagitan ng inyong mga imaginative na paglalarawan para makikita rin ng ating kapatiran yung nangyari diyan sa Antipolo nung Sunday. Sige lang. Isa-isa. Kung sinong gusto niyo mauna sa inyo. First bago namin ilarawan kunin ko muna tong time na to. Sige lang. Condolences sa family ni Brad Bobby Camacho. MI ko siya sa NCBA 1996. Bale kakauwi lang nung body niya dito galing sa ibang bansa. Kung gusto niyong pumuntahan or tumulong, you can contact her his wife, si Maria Giselle Cepeda Camacho, 0955-924-3697. Pag may mga tulong kayo, pakina lang po, alalayan natin. Tapos yung weight niya po, pwede po kayong pumunta sa Holy Family Parish Chapel, Recto Street, Parang Marikina. Ililibing siya sa March 18, 2024. Thank you, Brad. Ako din, pa-shoutout din ako sa mga nakasama ko na mga team abala sa AA. Si Tol Joel, RR. Si Tol Jeff, yung na-interview dito yung nakaraan. Saka yung mga chapter na kasama namin. Hindi ko na mabilang kasi dito naman sa Tarpaulin Gamma chapter, si Brad Mon, tsaka si Brad Joel. Shoutout sa inyo. Okay. Lalarawan na po namin. Bale, ito po yung first motorcade na kasama yung fire prevention motorcade na kasama yung SRB Antipolo Alumni Association. Kami po tayo po yung unang frat na gumawa nito sa Antipolo, kaya napaka proud po kami nagawa namin ito ng successful. Sa flow pa lang ng parade, makikita nyo na napaka-synchronize natin. Ito yung parade na walang ka-traffic, walang abala, tsaka dire-diretso yung flow nung motorcade. Okay. Tapos, after nun, syempre, after nun, nag-prayer kami. Makikita nyo pala yung video namin sa SRB Antipolo Alumni Association. Nandun yung video habang wala pa ditong nilalabas ngayon sa Arangkada. Makikita nyo yung video doon kung gaano ka-successful. Tsaka unexpected na mangyayari yun, Tol, di ba? Unexpected na mangyayari natin yun na gano'n
kaangas sa dating ng SRB Antipolo. At Hindi lang nagkaisa. May unity ang mga SRB Antipolo dito. Kaya proud ako na SRB, yung Antipolo, nakagawa ng sa magandang parade. Kaya nga kahanga nga. Yung impression na ibinigay sa akin ni Brad Edwin habang nag-uusap kami kagabi, talaga daw, in fact, ang isang councilor, isa sa pinakamagiting na councilor ng Antipolo, ay nagbigkas ng salitang ito daw ang kahanga-hanga dahil sa mga alam niyo mga iba't ibang organization, SRB lang ang nakagawa niyan sa Antipolo. Kaya talagang katatak yan sa isipan ng mga iba't ibang organization. Kaya gagayahin nila. Encourage din namin lahat ng fraternity, hindi lang SRB, kundi lahat ng fraternity. Parehas naman tayo mga serbisyo lang yung correct. gusto nating ibigay sa kapwa natin eh. Lahat tayo service. Okay. So, ito lang, kung bibigyan nyo ng value yung pagpahalaga, gaano kahalaga talaga yung nangyari nung Sunday kumpara sa mga dating ginagawa ninyo? Brad, ikaw muna o ako? Sige, ikaw muna. Sige. Para sa amin napakahalaga nun kasi nasabihan niyo kumbaga na warningan niyo yung mga tao sa mga dapat na gawin in case magkasunog or dapat i-prevent muna natin bago mangyari yon. Naalarma sila tapos nakita nila na may mga government officials din na kayang tumulong in case na mangyari yung mga sakon ng ganun. Okay. Saka isa pa, hindi lang sa SRB dapat lahat ng sanghay ng tribo. Na magandang halimbawa yun sa mga tao na nagagaanan namin. Na nakita nila kung paano yung fraternity ay hindi para sa gulo. Is para sa bayan din natin, sa bayan din natin. Sa sinasakupan nating bayan. Bale, Okay. ang nangyari doon kasi, nabura na siguro sa isip nila na ang fraternity, katulad ng dati, puro gulo lamang. Ang fraternity ngayon ay puro serbisyo na ang gustong atupagin. Okay. Ang kagandahan kasi ng paradang yun, syempre, Marso ngayon, awareness, fire prevention awareness, di ba? Fire prevention month ngayon. At pag sinabing fire, syempre, bumbero, di ba? Ang kumakalaban sa sunog. At dahil diyan yung pagpaparada ng ninyo, nagkataon na siyempre yung sirena ng bumbero na napakalakas niyan, nadidinig yan sa lahat, talagang sinadyang malakas yan, pinakamalakas na sirena yan sa uri ng mga emergency truck or ano pa mang bagay. Pero yung bagay na ginagawa nyo habang nagpaparada kayo, paano nyo nakikita yung reaction ng mga tao? Paano sila nag-react? Hindi ba sila nagulat? Ano yan, SRB, parang gano'n? Actually, nung nagpaparade na kami, nakita namin yung mga ngiti sa mukha ng mga tao. At the same time, parang namangha sila. Kasama namin nga pala si Captain Saraba noon. Which is, yun isa sa mga highlight. Kasi bawat dinadaan namin, kinakawayan ni Captain Saraba. Maliban sa mga chicks, Maliban sa mga chicks. Nakakaingit naman yan si Captain Saraba. Tapos, syempre nakita ng mga bata, ng mga matatanda na yun, yung mascot natin, parang simbolo rin natin. Isa sa mga naging simbolo ng SRB sa ganitong mga okasyon na kasama mag-parade. Alam niyo yun, yung parang oy, okay parang icon to parang ganun ang nangyari. Bago to parang sabik yung mga tao na sa mga ganong event. Napasaya namin sila. Napasaya at the same time na warningan, ganon. Na-warningan in what way, kapatid? Na-warningan sa pagpapaalala sa kanila na fire prevention month ito. Parang na-warningan namin sila na mag-ingat sila. Sa mga sakuna. Tama. Galing. Kaya yun ang talagang, nandun yung impact no? Yung, wow, pag nga pala, fire prevention, mag-ingat. Kaya sama na sa susunod, ang pag-uusapan natin, yung talagang, paano talaga ma-prevent, di ba, ang sunog, anong mga dapat do's and don'ts, di ba, para makaiwas sa mga sunog. Okay, siyempre bago yan pag-usapan pa din natin yan. Pero yung pag-usapan natin yung strategy nyo,
meron bang strategy yung sa inyong decision? Yung nagmi-meeting kayo, yung anong gagawin? Sabi mo nga kanina, Brad, nagulat kayo, hindi nyo inaasahan yung ganito di ba? Ang ganda ng reaction. So, ilarawan nyo rin yung sa pagmi-meeting nyo muna. Sino nakaisip ng bagay na yan at ano mga ginawa ninyo step by step? Para gayahin ng ibang mga kapatiran natin. Step by step, nakipag-coordinate kami sa mga sangay ng gobyerno na sumasakop sa aming lugar. And then, yung mga masisipag na brad namin, nakipag-coordinate sila sa mga barangay captain, barangay officials, city councilor sa City Hall. Tapos, nung nandun na kami mismo sa parade, actually, hindi namin ina-expect na ganon, magiging synchronize kasi yung nakaraang mga motorcade, which is yung naganap sa atin sa national anniversary natin, medyo napuputol-putol yung motorcade natin, di ba? Medyo kulang sa synchronization, may nahuhuli, may nauuna, may parang eto kasi parang lumabas siya na perfect. Yung alam ko walang perfect. Anong ginawa niyo? Anong ginawa ninyo? Anong aral na natutunan niyo yung una na parang hindi synchronized, ngayon synchronize na? Actually, disiplina lang naman po Disiplina at saka yung pakikipag-coordinate ng maayos sa ngayon ng ating government officials. Kasi nagpapasalamat din pala kami doon sa Umalalay, yung ano yan, yung traffic enforcer sa yun yung umalalay sa amin mula umpisa hanggang huli. Kaya smooth na smooth yung takbo nung galing naman. Isipin nyo, Sunday yun. Sunday, tapos Antipolo Day. Kasi Antipolo Day means may simba. Dinadayo niya. Correct. Pero wala kaming naramdaman na traffic doon. Hindi uminto. Galing ha. At saka higit sa lahat, nakipag-cooperate ang langit, di ba? Hindi umulan. Salamat din sa Panginoon. Salamat din. Kaya nga. Pinupuntahan niya rin kami. Yes, definitely. Talagang inadya ng Panginoon. Smooth at ang experience naman namin, bawat meeting laging nakagabay yung taas. Kailangan huwag mong kalimutan ang taas. Pag nag-meeting kayo, pag nagpaparade kayo, huwag niyo kakalimutan sa taas dahil siya ang lagi natin kasama. Correct. Yan ang importante sa lahat. Yan ang importante. Tama. Kaya nga ang ganda ng panahon nakipag-cooperate. Pero how about yung pagiging sabi nga parang efficient yung parada no? Hindi biro yan kasi may mga nangyayari diyan, di ba? May aksidente nangyayari pero talagang smooth and very efficient. Paano nakita yung pagiging efficient nito? Bali may gumagabay sa amin ng mga brad din, na mga nakamotor. Tapos at the same time, alalay lang yung takbo namin para maiwasan natin yung aksidente. Lalo na, ang daming nagbabike, paakyat ng Antipolo nung araw na yon. So, kailangan alalay lang talaga yung takbo mo. Isang lane lang kayo. Sumunod kami sa mga pinapagawa sa amin nung marshal namin. Sumunod kami doon. Kasi 'di ba, sabi nga nila sunod muna, 'di ba, bago angal. Kaya sumunod kami, naging maayos ang lahat. Okay. Saka disiplina, lahat naka-helmet, mga nakamotor naka-helmet. Hindi pwedeng hindi mag-helmet. Wow, ang galing. Tama, sumunod lang sa batas. Pero yung mga private cars ba, yung siyempre dumadaan nagi-giveaway ba sa inyo? Siyempre alam nila bumbero, 'di ba? Alam nila bagay na yung pero marami kumakaway. Bali po ang nangyari kasi, ang nasa unahan namin is... Kaya naman kayo kinakawayan sa pupugi ba naman ng mga brad natin dyan talagang kakawayan ng mga kababaihan lalo na rin yung mga bading. Pogi kasi ni ang pogi wala kasi ni Captain Saraba nasa unahan Actually ganito po yung nangyari. Sa unahan po ng parade, sa unahan ng motorcade namin, may wangwang na po. I mean may barangay sa harapan. So yun yung unang nag-alarm, and then sumunod po private car, which is kami po, tapos nasundan ng bombero, hanggang sa huli po may bombero at saka ambulansya. So yun okay. Isa po yun pasalamat tayo sa sanghay ng mga barangay, sa Barangay Santa Cruz, sa pangunahan ni Kapitan Tenorio, tapos sa San Luis, sa pangunahan ni Kate Crisol. Sa Inarawan, si Kapitan Rikrik. Yan, yung mga nakasama namin. Tapos salamat kami sa kanila dahil sinuportahan nila kami yung parade namin.
Okay, galing. Okay. Sa issue naman responsiveness, paano nag-response una yung inyong kasamahan? Kayo mismo, talagang lahat ba kayo nag-cooperate, walang absent, lahat sumama, lahat kumbaga yung attendance talagang kumpleto at talagang kita ninyo talagang agresibo at masigasig sa kanilang Hindi namin paglaloto. masasabi na full force yung motorcade na yun, pero napakarami pong umattend. Yun lang. May mga trabaho kasi iba. Sa bagay. Pero may mga ibang naki-cooperate ba ng mga chapter, mga ibang mga council, yung mga kapitbahay ninyo sa Antipolo, kumbaga yung mga taga Marikina, yung mga taga Cainta, meron bang mga May sumali? pumuntang Marikina tol, no? Rizal Provincial Council, nagpapasalamat din po kami. Meron silang mga tao sa loob sa motorcade. Tapos pagkatapos nung motorcade namin dun sa event place mismo, pumunta sa amin yung Marikina alumni. Tapos RPC, pumunta rin sa amin si Brad Darrell. Shoutout sa iyo, paring Brad. Galing. Supportahan kami na unexpected na mangyayari talaga tong parade na to na hindi mo talaga masabi kasi yung ginagawa namin to hindi kami 50-50, hindi sure. Hindi sure na magiging successful eh. So, Kaya nagwata lang kami na pasalamat din kami kay God kasi yes. binulungan niya lahat ng Brad. Binulungan niya lahat ng Brad na oy, sama kayo sa parade. Maki-join kayo. Maging unity. And by the way, Brad Ng Ronnie, Antipolo. after nung motorcade namin, pumunta kami sa event place. Dinalaw kami ng councilor ng Antipolo, which is Councilor LJ Sumulong. Wow, sikat yan. Alam ko, number 1 na councilor ng Bale, Antipolo. siya yung special guest namin. Dapat si Mayor, kaso hindi pwede si Mayor, kaya siya yung pinadala. Which is si LJ Sumulong nagpo-propose sa amin na actually hindi naman propose, nakikipag-join sa amin. Kasi kami lang daw yung unang-una sa Antipolo nakakagawa nun. Tsaka balak nilang sa mga next project ay samahan tayo. Kasama na. I-invite din nila tayo sa mga project nilang gagawin. Ganon. At alam ko nga si Councilor LJ Sumulong, siya ngayon nagbanggit na ang daming organization pero nakita niya SRB lang ang nakagawa ng ganyan. Talagang kahanga-hanga nga. Kaya pag-uusapan natin yan. Parang magme-message kayo gawin ng mga kapatiran sa iba't ibang panig ng ating bansa. Nagayahin. Kung kaya na kaya ninyo, kaya din nila yan. Di ba? SRB tayo walang imposible. Lagi nga sabi ni Brad Jojo Kiawit kung sama-sama walang imposible. Kayang-kaya lahat. So, yun na, nakita natin. Ngayon, yung issue po ng integrity. Masasabi ba ninyo na ang Antipolo Alumni Association meron ng talagang tunay na integrity na may pagmamalaki? Talaga bang, kumbaga, established na? Ano pwedeng sabihin sa bagay na to? From the start naman po, alam po namin na kaya na po namin. Pero hindi ako magsasalita na syempre pag mamayabang po, hintayin nyo na lang po yung mga gagawin namin kasi mas maganda po yung action na lang po. Hindi na lang po kami magsasalita. Abangan na lang lahat ng mga gagawin naming service. Katulad po, nung anniversary talaga namin, which is, actually yung motorcade pumatak ng Sunday, pero ang anniversary namin talaga is March 12. Nagpapasalamat po kami sa mga brad na pumunta sa Kanlungan ni Maria sa Antipolo. Nag-service po kami nung anniversary namin, which is nagpakain kami, kinantahan namin ang mga matatanda, tapos nag-donate kami. Makikita nyo po sa mga mata, sa mga ngiti nila, sa mga luha nila, kung gaano sila kasabik sa mga katulad natin na dalawin sila. Kasi sila po yung, sa Kanlungan ni Maria, sila po yung mga na-abandon na nawala ng mga kamag-anak. Pamilya. Ganun, walang pamilya. Sana kung nandun po kayo or may video po kami, makikita nyo kung paano sila mag-shed ng tears, paano sila ngumiti. Nakaka-touch naman yung bagay na yun. At hindi lang po yung unang beses na gagawin namin dahil marami po kaming plano doon sa Kanlungan ni Maria. At hindi lang po doon sa Kanlungan ni Maria, kundi sa iba pang mga home for the age, may mga gagawin pong pakulo ang Antipolo Alumni Association. And then, nga pala, invite po din namin kayo. Hindi pa kasi nagtatapos dito yung anniversary special ng Antipolo. Meron pa po kami sa Alay Lakad.
Yeah, malapit na rin yan. Oh. Kasabay dyan ng, ano, di ba, ng Holy Week, lalo-lalo na. Holy Week. Dalawang lugar sa Pilipinas lang talagang tunay na dinadayo ng ating mga kababayan. Diyan Antipolo. sa Grotto at saka dyan sa Antipolo, talagang dinadayo yan. Kita-kita po tayo doon sa Antipolo Yeah. sa gagawin naming service. Hindi pa po namin alam ngayon kung anong idudugtong namin sa Alay Patubig, pero meron po yung kadugtong. Malay nyo po, palugaw si Brad Caloy tsaka si Brad Edwin. Shout out sa'yo, Brad Edwin. Ayan Brad Joe narinig mo. Mayayaman yan. Mga big time yan, mga yan. Hindi, tumutulong lagi yan si Brad Jojo pagdating sa bagay na yan. Ganyan. Kaya nga pag-uusapan din natin yan. Pero, siyempre, yung, dun muna tayo, wag muna dito sa parada, yung sa matatanda, importante yan eh. Paano nyo naramdaman na talagang feel na feel kayo ng mga matatanda? Kasi nga, yan nga, mga abandon na mga ano yan, wala namang kamag-anak. Tapos nakita nila, mga SRB, hindi ba sila nagulat? Sabi niya, parang nakita nila ng pagmamahal sa inyo. Paano na kayo nag-react? Paano din sila nag-react sa bagay nito? Actually, nag-react sila sa nagulat sila. Syempre, hindi naman nila kami kamag-anak, 'di ba? Hindi kami magkakilala. Nagulat sila, may dumalaw sa kanila at may isang grupo na kayang magpasaya sa kanila kahit sa isang araw lamang na kanilang pananabik sa mga kasalukupang tao, ganyan, pamilya. Naging pamilya namin sila, hindi lang sa isang araw na yun, kung di, dadali namin yon. Magiging pamilya namin sila sa mga susunod pa naming mga gagawin. Yan ang maganda sa lahat. Yan ang maganda. Yan ang talagang bagay na talagang forever na talagang itatanim yan sa puso nila. Commitment na po ang mangyayari dito eh. Kasi nasimulan na po, kailangan pong hindi natin tuldukan ito. Kailangan dire-diretso po yung pagtulong natin. Hindi matatapos to. Pag-ituloy tayo. Kaya nga, mga Brad, speaking of commitment, na-feel nyo ba na the more nagkaroon ngayon ng personal commitment ang ating kapatiran, yung individual, imbaga, hindi lang sa kapatiran bo, yung na-feel nyo ba yan? Kayo, sa inyong dalawa lang, kayo mismo, after na mangyari yan, parang sa personal commitment, talagang umuusbong lalo, talagang matibay, parang pinapangako yung sarili niya na talagang tutulong, gagawa pa tayo ng maraming klase ng ganitong service sa mga kababayan, lalo na sa matatanda. Aminin po natin yung totoo. Yung SRB naman po kasi, matigas talaga kung matigas. Pero pagdating sa mga tao, napakalambot ng SRB. Lalo na sa kaya magiging committed po talaga ang SRB. Pagkasali mo pa lang committed ka na magserbisyo makipagkaibigan at maging leader. Saka, sinali mo SRB, alam mo sa sarili mo ang LFS. Good. Nakatatak sa sarili mo yan. Yung leadership, friendship, service. Maging totoong tao ka sa mga kasamaan mo, magserbisyo ka ng walang kapalit, at para kaibigan sa kapwa. Yan ang, kung ikaw ang, sa SRB kasi, yun kasi yung pananaw sa buhay ko Para sa akin kasi, ang LFS, dala ko yan lagi. Which is ang pangalan ng SRB, sa akin talaga yan. Pero kasi, yung sinilangan kong na kapatiran, hindi ko na sabihin paternity, pero kapatiran na lang. Yung kapatiran na pinasukan ko which is, ito yung naging pangalawang pamilya ko naging mga kapatid ko, mga kapatid ko sa brotherhood. Ayan mga kapatid alalahanin yung talagang mahalagang salita na yan. Kaya nga, yung mga bagay na ito, gusto natin talaga may inspired ang ating mga kapatiran. Kaya sana nga, yung itong video na to, i-share po natin to lalo-lalo na yung ganda. Sabi ko nga ito na siguro pinaka-the best na klase ng service na nagawa ng ating kapatiran. Batay sa impact, batay sa reaction, batay pa rin siyempre sa mismong personal commitment ng mga brad dyan sa Antipolo. Kaya dapat na talagang maging halimbawa. Kaya itinaas niya yung bare, di ba? Yung taas. Kaya ngayon ang klase ng mga natin, service hindi na lang hindi na lang yung parang ganun-ganun lang dati, namimigay ng tsinelas, dental service, di ba? Mga ibang service. Kundi yung uri ng service na ginawa ninyo, talagang ibang klase, ang taas. Napakataas, kaya mahirap gayahin. Pero kakayanin siguro na gaya. Tsaka dun po
sa motorcade na yun, pinatunayan po namin na ang SRB laging nandyan pa maglingkod sa kapwa. Tama, tama. Alalay sa taong bayan. Okay. Siyempre, yung ating ibang kasi may sa ibang segment meron pa tayong pag-uusapan. Meron ba kayong pwedeng sabihin bilang parang aral o maging inspirasyon na salita para gayahin talaga ng ating mga ibang chapter, lalo na sa part ng Bisaya, sa Mindanao, sa kaduluduluhan po ng ating lugar sa Luzon. Anong pwede niyo sabihin? Kayong dalawa mismo. Sige lang. Brad, Batay sa... na, Brad. Ikaw naman muna, Brad. Sige lang. Sa akin, yung papayo ko lang sa mga brad natin na sa mga ibang lugar, basta lagi nilang isipin kung ano yung pinanggalingan nila, kung ano yung pinasukan nilang tribo, at magkaroon sila ng unity sa isang chapter. Or hindi lang sa isang chapter, sa lahat ng chapter. Magkaisa sila, huwag silang magtampuan. Tampuan, natural yun eh. Wag lang sila mag-away-away. Ang mahalaga sa atin, tol, SRB tayo, magkakapatid tayo. Hindi man sa dugo, sa pangalan ng Scouts Royal Brotherhood. Iisa lang tayo. Ayun lang. Royal blood. Ika nga. Ito, Royal Blood ko, sa likod. Yung sa akin naman po, ang masasabi ko lang, bilang leader, hindi po natin kailangang magtoka. Samahan po natin silang gumawa. Yun lang po. Mm-hmm. So, sige lang. So, yung sense of brotherhood lalong tumatatag, di ba? Sa ganyang pangyayari. Kasi sa service lang natin talaga may papakita di ba? Wala naman tayong ginagawang iba, kundi ang ating pagpapakita through service, di ba? At katulad nga ng yung programa ko na last time, sabi kong ganoon nilalang tayo ng Diyos na may kalayaan. Katulad Kawangis nga niya, di ba? Malaya siya. Tayo ginawa din tayo na maging malaya. Pero yung kalayaan na yan, gamitin natin sa isang uri ng serbisyo na pinapakita yung pagmamahal ng Diyos, pagmamahal natin sa kapwa, di ba? In other words, pagmamahal, at lalong-lalo nakita yung pagmamahal na yan nung binigyan niyo ng kasayahan yung mga matatanda doon sa kanlungan ni Maria. Kaya maganda yan talaga nga sabi nga ni Brad Edwin, talagang nakakayak kung nandun lang daw ako matatouch talaga ako. Kasi nakikita niya yung mga matatanda, hindi niya mga lola, hindi niya mga lolo. And yet, di ba, parang tuwan-tuwa sila sapagkat nakaramdam sila ng pagmamahal sa SRB. Yun ang maganda sa mensahe na pinapakita natin. Saka isipin niyo mabuti, si Brad Edwin nagsabi nun. Di ba? Si Brad Edwin na nagsabi nun. Di ba? Napakatigas na tao, pero totoo yan. Talagang matigas yan. Napaluha siya, di ba? Sino pa kaya? Kami pa kaya na malalambot ng puso rin, di ba? Yun, matigas na talaga yan Di ba? Totoo yan. Naging emotional nga siya yung nag-uusap kami kagabi, kami ni Brad Jojo. Kaya talagang makikita mo doon yung napakagandang serbisyo ng ginawa ninyo. Nagpapasalamat din ako katular kasi kahit may trabaho siya, pinagsumikapan niya na maging successful ang parade natin. Okay. So ganito. Tinaas ninyo yung bar, kumbaga yung level ng service, hindi lang yung ordinary na yung dating ginagawa natin, di ba? Yung pupunta sa isang lugar, tree planting, although maganda yan. Yung ibang service na ginawa natin in the past, maganda yan. Pero yung taas ng uri, talagang tinaas niya nga yung bar. Ngayon, ang pinakatanong siguro dyan paano nyo i-improve pa yung mga susunod? Ano yung strategy o sistema inyong gagawin para lalong tumataas yung uri ng ating serbisyo? Sige, dalawa kayo, isa-isa muna. Ikaw muna, Tol. Ako muna. Okay. Actually, maitataas yung mga ganyang klaseng serbisyo sa pakikipag-communicate lalo na sa mga matataas din, di ba? Kasi hindi natin, aminin natin yung napakahirap gumalaw, di ba? Napakahirap gumalaw. Kasi sagana tayo sa manpower, alam natin yan. Pag sinabing manpower, SRB, maaasahan yan. Pero kunyari, pagdating na, hindi naman sa lahat nahihirapan tayo sa financial Pero kung itataas natin yung antas natin, katulad niyan, makikipag-communicate tayo sa iba, magre-reach out. Yon, reach out is the term. Magre-reach out tayo sa ibang mga nakakataas sa atin, sa ibang tao.
mas mapapadali yung mga proyektong gagawin natin. Yun lang po. Mhm. Hindi naman sa ginagamit natin sila, hindi rin sa ginagamit nila tayo, pero nagtutulungan tayo. Mas maganda po yung ganun eh. Tama. Diba? Saka wag tayong wag tayong So para lumevel tayo sa service na ganon, reach out po ang kailangan. Makipag-communicate tayo sa kanila. Kasi hindi natin kaya. Kaya natin manpower siguro, pero hindi natin kaya mag-isa. Kaya nga, di ba, nandyan yung iba para gabayan din tayo at tulungan tayo. tanggalin lang hiya. Gamitin natin yung mga contact natin, di ba? Gamitin natin yung tapang natin sa pakipag-usap sa iba. Kung paano natin ipopromote to. At Ang tapang ngayon, yung panahon namin na uso yung Pratwar, ibang tapang nun. Ngayon, iba na ang tapang no? Yung tapang natin ginagawa para maging mas maganda. Service. Kaya nga sabi niya i-reach out dahil ang tunay, ang service isang uri din yan ng ng outreach, di ba? Outreach din yan eh. So, mag-reach out tayo. Tama ka, ang galing ng advice mo. Saka another example po nito yung mga lalapitan natin na nasa taas. Nagsa-service din yung mga yan eh. Kailangan nila ng tao. Minsan kapos nila sa manpower. Kung tulungan natin sila, di pag tayo naman ang may kailangan, matutulungan din nila tayo. So, exchange lang tayo ng favors. Ganon. Walang anong mangyayari. Bigayan po ang mangyayari doon. Di po ba? Tama kasi parang yan tolto yung nilakad namin yung permit ng parade natin sa Antipolo. May nakausap ako dun eh. Tutulungan daw nila tayo, tulungan din natin sila. In what way? Yun, sabi nung, nakalimutan ko yung pangalan niya eh, pero yun yung sinabi niya, kapag-meeting kami dun eh. Pero tulungan namin kayo, tulungan niyo rin kami. Ibig niya sabihin na tulungan natin sila? Siguro ko, tol, baka may mga service silang gagawin na hindi natin masabi na mapatawag tayo. Mga ganon. Tama. Hindi, ang alam ko nga, ang mga barangay dyan sa lugar niyo talagang tumulong din halos lahat ng barangay. Talagang nakita kasi nila ang ganda ng sama ng SRB. Kaya nga yung na-establish yung integrity. Kaya pag sinabing SRB, huhingi ng tulong or mag-o-offer ng tulong, kumakagat pati yung mga barangay, mga punong barangay. Yun ang talagang natanim sa bagay na pangyayari ng Sunday. Tama ba? Ganyan yung impression. Okay. Bali po kasi ganito yan pag kunyari nanghihingi tayo ng tulong sa kanila, ang iisipin po ng iba, what's in it for me, di ba? Ba't kita tutulungan? Pero kung pinakita mo sa kanila yung motibo mo na eto po, kaya kailangan nyo po kami tulungan, eto po, kasi balang araw matutulungan po namin kayo at saka mahusay po kami sa ganito, papakita nyo, i-highlight nyo kung ano yung husay nyo. Nang sa ganon, mag-isip sila at sila na mismo ang magsabi na karapat-dapat kang tulungan. Ganun po. Ganun po yung mangyayari. Ipagmalaki mo kung ano yung mga nagawa mo. Yun po. Ang SRB kaya napakadali nating actually hindi hindi po natin sasabihin na humingi ng tulong magpatulong, ganyan, parang napakadali pong ang SRB kasi service oriented tayo, alam natin yan, di ba? Parang pag narinig nila yan, pag narinig ng lalo na yung nakakataas sa atin, pag narinig nila na SRB, serbisyo to, totoo to, tutulungan natin to. Napakadali po sa kanilang tumulong, lalo na pagdating sa paglilingkod. Kaya yung ating sense of brotherhood, sa tingin nyo, yung ating kapatiran lalong lumala sa pangyayari ng pagbibigay ng magandang service. Siyempre, yung service para sa iba, di ba, mga kapatid? Pero yung inyong brotherhood, yung inyong pagiging magkapatiran, lalo bang tumibay? Bagay na pagbibigay ng service? Matibay actually, naman sobra po talaga Okay. Sobrang tumibay yung samahan, sobrang tumibay. Wow, ang galing. Kaya nga. Matigas na baka ng samahan Kaya si Brad Jojo sabi niya nung kausap natin, sabi niya sa Amerika, gusto niyang uwi.
para makasama nyo dyan. Siyempre, hindi lang sa bagay na yung material na bagay, kundi yung talagang spirit ba, kumbaga gusto niyang maging part talaga ng anumang activities na dyan sa Antipolo. Kaya nga sana, ngayon, magkakaroon ng alumni, yung convention. Sabagay ko na kayong tatanungin. Siyempre, magkakaroon niya ng mga babaguhin ng ating saligang, yung ating bylaws, di ba? Yung ating mga batas na gumagabay sa atin. Sa inyong dalawa, anong pwede niyong sabihin na magkakaroon ng debate, pag-uusapan yan ng mga delegates? Anong gusto niyong para maging, siyempre, para pairali ng ating kapatiran? Anong batas ang gusto niyong maisalin o talagang may isa batas? Anong gusto niyo? Sige, isa. Actually, Sa akin, sa akin, napakarami po dapat na batas na baguhin. Ayoko na lang po mag-mention, doon na lang po natin pag-usapan sa convention. Kasi dito po baka ano pa tayo dito. Tama. Hot topic pa po Pero tayo. delegate ka ba? Delegado ka ba? Magpapadala po. Ewan ko po kung sino ipapadala ni Brad RR sa convention, kung siya or siya, kung siya mismo Dapat kayong dalawa kasali din. Para nang May trabaho ko. natin. Sige, ano naman may dadagdag mo, Brad? Sasakay na lang siguro kay Captain Saraba pag lumipad siya. Ganyan. Paangkas ako, tol. Paangkas ako. Alam ko bati nga pala natin si Sis Marisol. Alam ko dadalaw ang diyan ang Antipolo alumni sa lugar nila Sis Marisol. Ang alam ko, napag-usapan namin kahapon yan, kagabi yan. Pero alam ko ang pupunta sa convention sila Tol Boni. Okay. Saka TRR. Bibigyan daw ng ng allowance ni Brad. Sobra. Kaya ba? Sana all, no? Pag-carry. Round trip ticket daw with the chance of booking sa 5-star. Sa akin papunta kayo pabalik. Hindi, sa'yo lang daw. Trip. Round trip. Ganun. Sige. So, 10 minuto na lang nalabi sa ating programa. Ngayon, balik tayo dito sa usapin. Kasi ayoko talagang tigilan tong bagay na to. Kasi bihira to. Sayang yung pagkakataon. Ano pang bagay na gusto nyong iparating sa ating mga kapatiran? Yung talagang bagay na talagang sabihin natin na ayokong sayangin tong oras na to, itong sasabihin ko. Anong gusto nyo sabihin? Kung meron kayong sasabihin. Sa akin, salamat ako sa mga kapatid ko na ngayon tumulong sa amin at sumuporta. Nagpapasalamat kami din sa mga sangay ng gobyerno na sumuporta sa amin na kahit na kinakapos kami sa budget, nakasuporta pa rin sila. Kumalalay. Nagpapasalamat kami sa kanila kasi andyan sila lagi nakagapay. Sa mga chapter ng Antipolo, marami sila hindi ko nakalimutan kung isa-isahin pero mamaya, yung mga babatiin nyo bibigyan ko yun ng tagda 2 minuto para banggitin nyo yung mga gusto nyong batiin. Sa akin, one word lang yung kaya kong sabihin ngayon para sa kanilang lahat. Sa lahat ng SRB. Yeah, parang unity. Bilang inspirasyon. Bilang inspirasyon, kailangan po natin ng unity. Kasi kaya natin gawing lahat basta may unity. Yun lang po. Unity lang po yung sinisigaw namin. Tama. Magkakaisa. Kasi ang unity, lusaw na salita yan, di ba? Di ba? Totoo lang. Katulad ng Sabi nga ni Brad RR. Sabi nga ni Brad RR, sorry for the word, may mura siya, tapos unity, bakit napakahirap mong makuha? Di ba? Mura muna siya, tapos unity, which is totoo, bakit napakahirap mong makuha unity? Ano ba meron sa'yo? Okay, diba? Oo nga. Alam mo kung bakit mahirap makuha? Alam mo ang number 1 na yan? Pride. Ang number 1 na ng katapat ng unity, pride. Kapag pinasukan ng pride, bagsak ng unity, di ba? Pride, kaya siguro hiya. Tingnan na lang natin yung leadership ng ating bansa, di ba? Sinisigaw, unity, pero saan ngayon? Doon nga di ba? Doon nga sa government natin, ganun Di lalo na pa kaya sa atin. Mas lalo tayong mahirapan. Pero kung ibubukas natin yung mga utak natin,
siguro hindi naman malayong makuha natin yung unity. Yun lang. Oh, lalo na sa ating sa kapatiran. Isang pinagdaanan natin, isang tradisyon natin, di ba? Isang pangalan ang dinadala natin. At isang pangalan, correct. Yung 3-letter word na SRB. Na ang meaning nun talaga. Sabi ko nga, sa totoo lang, tayong fraternity natin, Scouts Royal Brotherhood, ang merong best fraternity name sa buong mundo, 'di ba? Totoo lang, kumpara mo sa iba, wag natin mga fraternity name ng iba, 'di ba? Ang atin nandoon na mismo yung brotherhood, tapos yung word na Scouts malalim 'yan. Tapos Royal malalim din 'yan. Ang ibig sabihin niyan, 'di ba, yung the best. Tapos yung brotherhood. Nandoon na yung brotherhood Hindi ka tulad yung iba hindi mo alam kung ano yung sinasabi, 'di ba? Kasi ayoko na mabanggit. Basta sa akin the best fraternity name sa buong mundo, Scouts Royal Brotherhood. Period. Dugong Bughaw po. Dugong Bughaw, correct. Okay, sige. So, mga message, may mga mensahe nyo, dalawa, kahit at 30 minutes, sige, itong pagkakataon. Huwag ninyo Brad, sayang. ka muna, Brad. Hindi ako magpapasalamat lang ako, okay lang ba? Sa chapter ko, sa Rosie. Wala ba kayo listahan? Sa Rosie chapter, sa pamumuno ni Founder Ernest Santa Cruz. At sa GC namin kay Josh. At sa old GC namin si Akabane. Nagpapasalamat kami sa kanila. Hinubog din nila ako bilang maging SRB. Ng batch 2009. Na pinaano nila sa akin kung ano yung klase ng pangalan ng SRB. Kung anong tungkulin ng SRB bilang isang tao. Bilang isang brotherhood. Thank you sa chapter ko sa Rosie. At sa Antipolo Alumni Association, maraming salamat sa inyo mga brad. Kasi nakilala ko rin kayo lahat. Ang saya pala, ang saya. Ang saya ng ganito pala. Ayun. Ilang salamat. Sa akin naman po, una sa lahat sa chapter ko, Beta Alpha NCBA. Tapos sa Beta Alpha Community. Susunod po yung AAA, Antipolo Alumni Association. Lalo na yung 4 Diegos. Ako, si Kaloy, si Brad Edwin at saka si Brad Arar. 4 Diegos ng Antipolo. Si Brad Kokoy Gaa na NDC. Gumabay sa amin. NDC. Gumabay sa akin pala. Mula nung nagkakilala kami, nagparehistro kami sa NDC dahil kay Brad Kokoy Gaa. Dati maten kami ng anib sa PUP Alpha. Pero simula nung nakilala namin siya, which is nung wake ni Brad late Bing Marabot, doon kami nagkaroon ng direction. Salamat sa iyo, Brad Yoki. Tapos, kanina pa ba? Sa Area 4, kay Brad, Brad Rara ng NDC. RPC, si Brad Daryl. Tapos, sa Rocapa, which is INC. Salamat sa inyo. Sa Rokay, sa Area 4. Sa Rosie, sa baba, Ropi, basta sa lahat ng nasasakupan ng Area 4, napakarami nyo, Brad. At pala sa family, second family ko dito sa 13, which is hindi sila Brad. Mga Eagles sila, mga Eagles. Si Brad Nyoki, si Nyoki, tsaka yung asawa niya si Mimi. Tapos si Brad Rorot, salamat sa pagmamaskot. Hayop ka. Ay, sorry. Sana maulit ulit, Ang hirap niyan, ang init niyan dahil mainit ang sa loob ng masko. Para siyang nag-sauna, gano'n. Nangingiga siya sa akin nung video niya, wala siyang video. Palakpakan natin yan, si Brad. Saka si Ate Mai, nakapatid ni Brad Rorot, sa pagpapahiram kay Rorot para mag-mascot sa amin. Salamat sa iyo, Ate. Yun lang po. Tol, sa mga sa AA, yung mga officer natin. Tolar R, Press, kay Vice Bonnie, tapos si Tol Joel. Babatiin yung escort. Escort. Nga pala, binabati ko shoutout din pala kay Tol Toke. Yan. Hindi mo ko binati Sige. Sa PRO. Okay na, PRO. Hindi niyo pa babanggitin yung fire department, yung mga nakasama ninyo ng mga agency, PNP. Sige, wag niyo sayahin pagkakataon at pasasalamat sa kanila. Saka pala Tol. Nagpapasalamat pala tayo sa nag-drone. Sa nag-drone pala natin, sa nag-drone. Okay. Si Michael Sarmiento.
Sa nag-drone. Tapos sa mga government agencies, sa fire truck and ambulance, sa BFP, sa OPSS, kay Councilor LJ Sumulong, maraming salamat. Salamat din po. Maraming salamat sa inyo. Tapos Salamat. sa inyo Brad Ronnie at saka kay Ka Salamat. Jojo, maraming salamat Si for Brad Jojo. having us here. Alam mo naman na si Brad Jojo alumni yan dyan sa alumnus. Super alumni. Kaya nga, super. Ayun din. Balik kabatch, alam ko kabatch na si Brad Carlo Febiar patandaan sila, joke. Hindi, sabi nga ni Bonnie, nung araw, alam niya siya pinakamatanda dyan sa Antipolo. Nung dumating si Brad Jojo na daw. Brad Jojo. Ay, ano pala tol, shoutout natin si Brad Pau, nasa Thailand ngayon, nagpapa-enhance ng kanyang Shout out, Brad Pau. Brad Pau. Mga naka-schedule, nakasama niyo sana Balik na. Nasa Thailand ngayon. Dapat siya yung siya yung i-interviewin at saka ako. Kaso wala si Brad Pau, pumunta ng Thailand. Late notice ngayon, enhance. Ewan mo ano pina-enhance ni Brad Pau. Ayun lang po. Maraming salamat sa lahat. Ang pasasalamat ay sa inyo at sa ganda ng inyong service na ipinakita. Mag-print yan, yung bagay na yan, sa kapatiran. Pag-uusapan yan, kaya nga ang mensahe ko hindi na ako mag-editorial, ang mensahe ko na lang please paki-share nyo itong video na to, itong discussion na ito sapagkat magandang napag-usapan. The best na service so far. At lalo pang, sabi ko nga, tinaas na yung bar ng serbisyo at aangat pa yan para na sa ganun, lalong gaganda ang mga serbisyong gagawin ng kapatiran. Ay, Brad Ronnie, last po pala. Thank you Sige po sa 2,000 plus followers ng SRB, Antipolo Alumni Association. Keep liking sa page. Tsaka follow lang po tayo para makita nyo yung mga kaganapan sa Antipolo. Ulitin ko po, SRB, Antipolo Alumni Association. Please follow and share and delete. Joke lang. Salamat. Hindi sinasabi nga na umabot ng millions yung views. Yung mga nasa 4 million yung views nung Ilang million? 4 million na po yung views. Imagine 4 million views yung motorcade. Kaya ang ganding sa Antipolo pa lang talagang pinanood na yan. Lalo na. Dadami pa yan. Aabot pa yan ng ilang milyon. Okay. Maraming salamat. At sige, huling salita na lang. Tagi-isa. Isang linya bawat isa na hindi makakalimutan. Sige lang. SRB Unity, yun lang po. Okay. How about Brad? Kakaisa, kakapatiran. Unity rin yun Sige. Okay. Maraming salamat. Mo lang Wala na masabi. Brad Ronnie, salamat. Salamat din sa inyo. Pasasalamat din sa inyo. Sa ngalan siyempre ng ating producer, Brad Jojo Kiawit, si Sana Lay, si Sakura, si Snivia, at siyempre si Jacqueline Aquino. Ito po yung lingkod, Ronnie Akal. Viva Saraba. Maraming salamat. Oras na kasaliw, ito ang unlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming hiliw, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal